Magandang araw mga mag-aaral sa ika-6 na baitang ng Kayawan Elementary School. Ako ang inyong guro sa Filipino 6, Binibining Jocelyn F. Mendoza. Sasamahan at gagabayan ka sa ating MLC na kagagawa ng patalastas at usapan gamit ang iba't ibang bahagi ng pananalita. Mga bata, inaanyayahan ko kayo na makilahok sa ating talakayan sa pamamagitan ng pagkikinig ng mabuti at pagsagot kasama ang inyong mga magulang at tagagabay. Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong mga gagamitin sa ating pag-aaral. Ihanda ang inyong lapis at ballpen at papel at ganun din ang ating learning activity sheet. Bago tayo magsimula, ay nais ko munang tanungin kayo kung mayroon bang patalastas sa telebisyon ang tumatak sa inyong mga isipan. May sasabihin akong mga salita na hango sa patalastas at sasabihin ninyo kung ano ang mga ito. Handa na ba kayo? Bida ang saya. Tama, ang sagot ay Jollibee. Huwag mahihiyang magtanong. Tama ka kung ang sagot mo ay Right Med. Saan naabot ang 20 pesos mo? Tama ka uli kung ang sagot mo ay Corneto. Tibay lakas, tibay resistensya. Tama, ito ay Bear Brand. Natutuwa naman ako sa inyong mga kasagutan mga bata at lahat ng mga ito ay tama. Mamaya, magkakaroon ulit tayo ng mga pagsasanay, kaya naman makinig kayong mabuti. Huwag kayong mag-alala, tiyak na kayang-kaya ninyong sagutan ng mga ito. Basta't makikinig lang kayo sa ating leksyon at talakayan. Ang ginawa nating pagsasanay ngayong araw ay may kaugnayan sa ating bagong aralin. May babasahin akong patalastas at usapan mga bata. Makinig ng mabuti dahil magkakaroon tayo ng mga katanungan pagkatapos nito. Kung handa na, simulan na natin. Nakikinig ng balita ang magkapatid na Nika at Buboy nang biglang marinig nila ang pagsasayimpapawid ng isang patalastas tungkol sa isang produkto ng sabon. Basahin natin ang patalastas at ang kanilang usapan. Hanap mo ba yung sabon na protektado ka? Huwag mag-alala. Narito na ang sabon para sa iyo. Organica soap. Mabango, banayad, at hindi mapdi sa balat. Mabisang proteksyon laban sa mikrobyo, kaya siguradong sulit. Ano pang hinihintay mo? Bili na. Buboy, narinig mo bang patalastas tungkol sa Organica soap? Opo ate, pero hindi ba pare-pareho lang naman ang mga sabon? Ayon sa impormasyong inilahad sa patalastas, maliban sa mabango ay may tagla rin daw itong proteksyon laban sa mikrobyo. Mahalaga ito, lalo na sa panahon natin ngayon. Totoo kaya yun ate? Halika, sabihin natin kay nanay na bumili siya upang mapatunayan natin na totoo ang sinasabi sa patalastas. Naintindihan mo ba ang patalastas at usapan ng magkapatid mga bata? Mabuti naman kung oo ang iyong sagot. Ngayon ay humanda na para sa mga katanungan. Unang katanungan. Tungkol saan ang usapan ng magkapatid? Kung ang sagot ninyo ay tungkol sa patalastas na sabon, kayo ay tama. Dalawang katanungan. Ano-ano ang mga katangian ng produkto na humihikayat sa mga mamimili? Tama. Ang mga katangian ng produkto ay maliban sa mabango ay may taglay rin daw itong proteksyon laban sa mikrobyo. Pangatlong katanungan. Sa iyong palagay, mabisa kaya ang patalastas? Bakit? Kung ang sagot ninyo ay oo, dahil may mga paglalarawan nito na nakaaakit sa mga tao, kayo ay tama.
balikan natin mga bata ang binasang patalastas at usapan. Alam mo ba na ang mga ito ay nabuo gamit ang iba't ibang bahagi ng pananalita? Pansinin ang mga salitang may salungguhit. Hanap mo ba ay sabon na protektado ka? Huwag mag-alala, narito na ang sabon para sa iyo. Mabango, banayad, at hindi mahapdi sa balat. Buboy, narinig mo ba ang patalastas tungkol sa Organica soap? Ayon sa impormasyong inilahad sa patalastas, maliban sa mabango, ay may taglay rin daw itong proteksyon laban sa mikrobyo. Ang mga salitang may salungguhit sa talaan na mula sa binasang patalastas at usapan ay binubuo ng panghalip, pangalan, panguri, pandiwa at pangukol. Tinatawag ang mga ito bahagi ng pananalita. Ang panghalip ay ginagamit bilang panghalili sa pangalan. Halimbawa nito ay mo, ako, ikaw, tayo, at sila. Ang pangalan ay salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Halimbawa nito ay sabon, buboy, ate, nanay, at mikrobyo. Ang panguri ay salitang naglalarawan sa pangalan at panghalip. Halimbawa, mabango, banayad, mabisa. Ang pandiwa naman ay salitang nagpapahiwatig ng kilos o galaw. Halimbawa, narinig, hanap, sabihin. Ang pangukol ay ginagamit sa pag-uugnay ng isang pangalan sa iba pang salita sa pangungusap. Halimbawa nito ay ayon sa, para sa, para kay, at ayon kay. Ngayon naman ay magagamit mo ang kaalaman sa mga ito upang makagawa ng patalastas at usapan. Ano nga ba ang patalastas? Ang patalastas ay isang paraan upang i-anunsyo ang produkto o serbisyo sa pamamagitan ng iba't ibang anyo ng komunikasyon. Layon nito na hikayatin at himukin ang mga tao upang tangkilikin ang isang produkto o serbisyo. May 4 na uri ng patalastas. Una rito ay pasalita o paggamit ng bibig at tinig sa pag-aanunsyo ng produkto. Karaniwan itong ginagawa ng mga taong nagtitinda ng produkto habang nag-iikot sa komunidad. Tulad na lamang ng mga nagtitinda ng merienda sa mga bahay-bahay, nag-aalok ng mga kasangkapang pambahay, nagtitinda ng balut, taho at iba pa. Ang pangalawang uri ng patalastas ay nakalimbag. Ito ay patalastas na nababasa sa dyaryo, magazine, nakadikit sa poste, at maging sa billboard. Ang pangatlong uri ng patalastas ay napanonood sa telebisyon o naririnig sa radyo. Ito ang uri ng patalastas na madalas nakikita sa tuwing nanonood ka ng paborito mong palabas sa telebisyon o kaya ay naririnig sa tuwing nakikinig ka sa radyo. At ang pang-apat naman na uri ng patalastas ay na nakikita o nababasa sa social media. Sa paglipas ng panahon, maraming tao na rin ang gumagamit ng social media. Kaya naman, maging dito ay nakikita na rin ang patalastas, lalo na kapag nanonood ng video sa Facebook at YouTube. Tandaan mga bata na ang patalastas at usapan ay isang uri ng pakikipag-ugnayan o pakikipagtalastasan na ginagamitan ng iba't ibang bahagi ng pananalita. Makatutulong ang wastong gamit ng iba't ibang bahagi ng pananalita upang maging mabisa at makabuluhan ang diwang nais ipabatid. Naintindihan ba ang ating leksyon mga bata?
Mabuti naman kung oo ang iyong sagot. Ngayon, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan sa ating talakayan. Ilabas na ang papel at lapis at humanda sa pagsasanay. Para sa unang gawain, basahin ang patalastas at ibigay ang mahalagang detalye tungkol dito sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong. Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Anak mo ba'y sakitin o kaya ay matamlay? Sigurado ka ba sa bitaminang gamit niya? Narito na ang Enerkid, ang bitaminang may natural na sangkap na tumutulong sa magpasigla, magpalakas ng katawan at magpatangkad. Iwas sakit upang hindi magipit. Masaya na si mami, masigla pa si baby. Enerkid, ang bitamina ng bayan. Unang tanong, tungkol saan ang patalastas? A. Bitamina. B. Gatas. C. Pabango. D. Sabon. Pangalawang bilang, anong produkto ang pinapatalastas upang tangkilikin ang madla? A. Vidakid. B. Enerjoy. C. Enerkid. D. Vitakid. Pangatlong katanungan, sino sa palagay mo ang inaasahang bibili ng produkto? A. Ate. B. Baby. C. Kuya. D. Nanay. Pang-apat na katanungan, ano-ano ang mga katangian ng produkto na nakahihikayat upang ito ay tangkilikin ng mamimili? A. Masarap at masustansya. B. Nagpapaputi at nagpapakinis ng balat. C. Nagpapatibay ng buto at nagpapalakas ng katawan. D. Tumutulong magpasigla, magpalakas ng katawan at magpatangkad. Panglimang katanungan, bakit mahalaga ang paggawa ng patalastas? A. Upang makipagkompetensya sa ibang produkto. B. Madagdagan ang kita ng gumagawa ng patalastas. C. Libangin ang manonood o nakaririnig ng patalastas. D. Mabigyan ng impormasyon ang publiko tungkol sa katangian ng produkto upang ito ay tangkilikin. Alamin natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Para sa unang tanong, ang tamang sagot ay letter A, bitamina. Sa pangalawang bilang, tama ka kung ang sagot mo ay letter C, Enerkid. Sa pangatlong bilang naman, ang tamang sagot ay letrang D, nanay. Sa pang-apat na tanong, tama ka uli kung ang sagot mo ay letrang D, tumutulong magpasigla, magpalakas ng katawan at magpatangkad. Sa panglimang bilang naman, ang tamang sagot ay letrang D, mabigyan ng impormasyon ang publiko tungkol sa katangian ng produkto upang ito ay tangkilikin. Sa lahat ng nakakuha ng perfect score, pinabati ko kayo, at sa mga mababa ang nakuha, huwag mag-alala at may susunod pang mga pagsasanay. Para sa susunod na gawain, gumawa ng patalastas na binubuo ng 5 pangungusap tungkol sa sumusunod na produkto, gamit ang iba't ibang bahagi ng pananalita. Gamitin gabay ang rubric sa paggawa ng patalastas na nasa inyong activity sheet. Isulat ang mga ito sa inyong sagutang papel. Sa karagdagang gawain,
Bumuo ng maikling usapan tungkol sa magagandang pasyalan na may pagmamalaki mo sa inyong lugar. Gamitin ng wasto ang mga bahagi ng pananalita. Isulat ito sa inyong sagutang papel. Baka ng inyong sarili dahil kayo ay nakinig ng mabuti. Inaasahan ko na tama lahat ang inyong sagot. Subalit kung hindi, ang mahalaga ay ginawa ninyo ang inyong makakaya upang masagot ang mga ito. Isang maganda at masayang araw na kayo ay nakasama ko na naman sa inyong pakikinig. Muli, ito ang inyong Teacher Jo na nagpapaalala na sumunod sa ating health protocols. Mag-ingat palagi. Hanggang sa muli, paalam!